Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Taong 1978, probinsya ng Palawan. Mahalagang sangkap ang asin. Ginagamit hindi lang sa pagluluto, kundi maging sa lihim na karunungan. Mabisang sangkap pangontra sa iba't ibang elemento at nilalang. Ito ang pinakasandata ni Mang Epe. Albularyong pumupuksa ng mga nilalang. Aktibo siya magmula noon hanggang sa ngayon. Kasalukuyang nahaharap sa mga dayong iniimbitahan ng aswang, lalong-lalo na kapag merong okasyon. Ilang araw na lang ipagdiriwang na ang fiesta ng bayan. Napapaisip na lang si Mang Epe nang makita ang iilang dayo na nagsidatingan. Hindi maiwasang mangamba para sa buhay ng mga ito. Alam na ang patutunguan ng sitwasyon dahil nangyayari halos taon-taon. Parang Epe, parang may problema ka na naman ngayon ha. Palagi na lang bang ganito? Ano, paano ba naman kasi may kapitbahay tayong aswang hindi mapirme? Imbitahan ng imbitahan ng mga inosenteng tao. Ang mga yan naman, hinaharangan ko doon kaso ayaw makinig. Nakakaubos din ng pasensya kapag kausap eh. Sabing mamimiligro ang buhay nila dito, hindi naman naniniwala. Wika ng kakarating lang na si Mang Nilo, malapit na kaibigan ni Mang Epe. Hindi ko rin maintindihan ng mga dayo. Ganun ba kawalang muwang ang kanilang isipan para hindi maunawaan ang babala natin? At kung darating ang punto, mapapahamak, tayo ang sisisihin dahil hindi masasaklolo kagad. Kagaya ng nangyari nung nakaraang araw, nahuli ako ng dating, kasalanan ko na. Wika ni Mang Epe, hindi maiwasang maglabas ng salobin. Nagtanong na ako kung kaninong bahay sila manunuluyan. Ang sabi, sa tahanan na nagngangalang Abi. Hindi ko alam kung sino ang taong yan, pero batay sa daan na binabaybay nila, papunta sa baluarte ni Mang Hudo. Nagulat si Mang Epe. Isa sa matinik niyang kalaban ay ang pamilya ni Mang Udo. Dati pang tinugis ng ninuno niya ang mga ito. Subalit merong paraan. Palaging nakakaligtas. Saka lang din magpapakita kapag nalalapit na ang fiestang bayan. Ilang beses sinubukang kausapin pero nauuwi sa sagupan. Sila din ang tipo ng aswang na hindi basta-basta namamatay. Dito hirap si Mang Epe. Maging ang iba pang antingero ay bigo na sumubok. Ano pa nga ba ang gagawin natin? Kagaya pa rin ba ng dati? Mag-iintay ng tamang pagkakataon para iligtas ang mga dayo sa kamay ng pamilya ni Mang Udo. Ganyan na naman. Wala nang ibang magagawa. Hayaan mo pare. Kasama mo ko sa labang yan. Huwag ka mag-alala. Alamin ko ang mangyayari sa tahanan ni Mang Udo. Detalyado ko ibabalita ang bawat kaganapan. Lalakad na ako para may makuha tayong impormasyon. Habang naiwan sa tahanan ni Mang Epe, inatupag ang paghahanda ng kagamitan. Isa lang naman at ito ay ang asin. Natutunan ang ganitong pamamaraan nung natuklasan ang bisa ng ordinaryong asin laban sa aswang. Hindi gaanong malakas ang epekto, subalit mapapakinabangan pang samantala. Ginamit niya ang iba pang kaalaman na inihalo dito hanggang sa naging mas mabisang pangontra sa mga nilalang. Hindi lang aswang, kundi sa anumang elemento. Kaso nga lang hindi ito umuubra kay Mang Hudo. Nabibigyan lamang ng kaunting pinsala ang nakakalaban. Gumagaling makalipas ang ilang araw. Susubukan uli natin ngayon. Baka sakaling makakita tayo ng kainaan. Maaaring malakas si Udo. Pero sigurado ako, hindi tayo papabayaan ng amang may likha. Mabibigyan tayo ng paraan para mapuksa yan. Pagkatapos ng paghahanda, lumabas siya upang puntahan sana ang tahanan ni Mang Udo. Pero nakabalik na si Mang Nilo. Pare, hindi ako makalapit. Nakabang ang animal eh. Kumpirmado. Anak niya ang tinatawag nilang Abi.
Nandoon oh. Kinakausap yung mga dayo para mga batang nagtatakbuhan pa eh. Nangunguha ng bungang kahoy sa kagubatan. Napabuntong hininga si Mang Epe. Naisip na ang ganitong bagay. Sa tuwing may dayong malilinlang ang pamilyang iyon, bantay sarado ni Mang Hudo ang paligid upang walang manghimasok. Nagulat ka pa yan naman ang palaging ginagawa ni Udo. Mabuti at di ka tumuloy. Kung lumapit ka, paniguradong may mangyayaring masama. Hayaan mo pare, hanapan natin ang paraan. Sana lang, may pagkakataon na makausap natin ang mga dayo. Mga bata pa mga yon. Baka sa puntong ito, makaintindi sila. Magkape muna tayo. Sa bakuran sila pumwesto, nakaharap sa daanan. Sinadya upang madaling makita ang mga dayo kung sakaling bababa ng kabundukan. Ilang oras ang inintay bago namataan ang mga ito. Dali-daling tinawag ni Mang Nilo upang makausap. Oh, ikaw na naman tanda, kanina ka pa. Ikaw din yung humarang sa amin sa daanan eh. Ano ho bang problema nyo? Tigilan nyo ho kami. Wika ng lalaki na nagngangalang Sandro. Sandro, kung makapagsalita ka parang mas matanda ka pa sa kanila. Igalang mo naman. Pasensya na po kayo mga manong ha. Walang respeto tong kasama namin eh. Matanong ko lang po, hindi ka sa malinaw yung sinabi nyo kanina doon sa kalsada? Nandito naman tayo kaya itatanong ko na. Ano nga po yung sinasabi nyo? Delikado dito para sa kagaya namin? Wika ng isang babae, si Sharon. Sharon, wag mo sabihing naniniwala ka sa mga yan. Naku, maraming baliw ngayon. Tignan mo yung itsura. Mukha bang mapagkakatiwalaan? Baka mamaya gumaganyan yan kasi gusto makahut-hut ng pera. Magkano po ba yung kailangan nyo para tigilan nyo kami? Wika ng isa pang kasamang binabae, si Jessica. Oo nga manong, magkano ba ang kailangan nyo? Huwag na kayong mangloko ng tao. Ang tatandaan nyo na ganyan pa yung gawain ninyo. Sandro, Jessica, pwede ba? Ano ba kayo? Maayos silang nakikipag-usap ah. Mamaya totoo yung sinasabi nila eh. Nagmamalasakit lang sila. Tapos kayo tong... Mga manong, pasensya na po kayo ha. Halina nga kayong dalawa, nakakaya na oh. Hinayaan na lang umalis sa mga dayo. Hindi malaman kung paano pakikitunguan ang mga ito. Kaagad namang pinigilan ni Mang Epe si Mang Nilo. Gusto pa sanang sundan ng matanda ang mga ito. Ang babastos eh. Lalo na yung lalaki sa binabae. Kung makaasta parang sino. Yung itsura naman siguradong umaasa lang sa magulang para sa pera. Iba na talaga ang kabataan ngayon. Saang lugar kaya nagmula yung mga yan? Kahit kaunting respeto sa nakakatanda, wala. Kung anak ko yung mga yan, nako, susungal-ngaling ko yan. Nandun na tayo pare. Pangit nga yung ugali ng mga yan. Pero ang pinakamahalaga, yung ugali nila. Yung kaligtasan nila. Kung hindi madadaan sa maayos na usapan, edi gumamit tayo ng ibang paraan. Basta hindi lang sila masasaktan. Gagamit tayo ng dahas tapos walang masasaktan. Ngayon ko lang narinig yung ganyan ah. Pero kung ano man ang gusto mong sabihin, handa akong tumulong. Ng mga sumunod na oras, inabangan ang pagbabalik ng mga dayo pero hindi magawang makausap dahil nakabantay si Mang Udo at ang anak. Saan man magpunta ay palagi silang magkakasama. Nagtimpi na lamang si Mang Epe, minabuting maghintay ng tamang pagkakataon. Pagsapit ng hapon sinubukan muling makatsyempo. Nagkatuwaan ang mga dayo sa kagubatan sa pangunguha ng mga bungang kahoy, kagaya ng bayabas, mangga at iba pa. Kasama pa rin ang anak ni Mang Hudo. Naiinis si Mang Nilo habang nakamasid dahil sa pakikitungo nitong nagkukunwari. Ang kapal lang muka. Ano nga palang pangalan ng batang yan? Hindi ko pa nakakalimutan ang ginawa niya sa mga alaga kong aso. Kung mabigyan lang ko ng pagkakataon na makapagigante, hindi ko bubuhayin ng isang yan eh. Isasama ko pa yung tatay niyang si Udo. Isang maling galaw lang. Makakita lang ako ng patunay. Isang pruweba lang papatayin ko yan. Kapala,
Nasaan yung asawa at isang anak niyan? Hindi ko na makita. Ang huli kong nabalitaan, lumuwas daw ng ibang isla. Nakita ng kapitbahay natin eh. Nagdako pa nga daw ng bangka. Pero mas makakabuti yan para sa atin. 2 na lang ang bilang nila. Baka makayanan nating talunin. Hindi ako sigurado pare. Ang hirap patay ng aswang na yan eh. Ilan na ang tumugis pero nasusugatan lang tapos gumagaling uli. Pagkatapos gumaling aarangkada uli. Ano kayang lahi ng mga yan? Masasamang damo. Ang tagal mamatay. Huwag kang mag-alala. Hindi habang buhay ganito, darating ang panahon. Mapupuksa din natin ang mga yan. Magantay ka lang ng tamang pagkakataon. Ngayon tayo hindi pwedeng magpadalos-dalos. Nang makitang umalis na ang grupo, dali-dali silang sumunod. Dumistansya lang upang hindi mapansin ang kanilang pagmamanman. Bumalik ng tahanan ang mga ito at kagad pumasok. Ilang sandali pa lumabas si Mang Udo at ang anak na lalaki. Naghahanda ng hapunan. Habang abala sa pagpapapoy ng lutuan, tinitigang mabuti ni Mang Epe ang karne na nakasilid sa palanggana. Hindi nagtagal. Alam niya na kung ano ang mga ito. Lamang loob ang ihahain ng mag-ama para sa mga bisita. Hindi ko lang sigurado kung saan nila lang galing yan. Masyadong malayo eh. Nilo, meron ka bang teleskopyo dyan? Paano ako magkakaroon nun? Isang hamak na mamamayan lang ako, simple lang. Hahanapan pa ako ng teleskopyo nito. Baka naman lamang loob ng tao yung lulutuin nila. Nagtataka pa tayo eh. Yan naman ang tawag ng kanilang sikmura. Ito naman, parang hindi nasanay sa mag-amang yan. Ito ang nakagawi ang gawain ni Mang Udo. Gamit ng pagkain. Dito bibiktimahin ang mga panauhin. Silang dalawa lamang ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Hindi rin magawang may pagsabi sa buong baryo. Wala silang sapat na patunay at baka mabaliktad ang sitwasyon. Hindi rin ito palaging ginagawa ng pamilya ni Mang Udo. Isang beses sa isang taon. Wala ba tayong gagawin pare? Maya-maya lang isasalang na sapoy ang lamang loob tapos ipapakain sa mga dayo. Manonood na lang ba tayo? Sandali lang nag-iisip yung tao eh. Kung mag-aapura ka, para may ideya ka kung anong gagawin, o meron ba? Yun lang, wala din eh. Bakit ako'y mag-iisip? Ikaw yung mas mautak sa atin eh. Mag-aantay lang ako ng iutos mo kaso ang bagal mo eh. Nilalamok na ako dito eh. Sino ba nagsabi diyan ka pumwesto? Puro ka reklamo. O ito na ako lalapit ha. Pag-alis ko kumilos ka rin para hindi tayo mahalata. Lumapit si Mang Epe sa bakuran kung saan abala sa pagluluto si Mang Udo. Nang makita siya, alisto ang mga ito pero makikitaan ng pagkabahala habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa mga bisitang nakadungaw sa bintana. Natigilan ang lahat pagkalapit niya. Malapit ng maggabi Manong. Naligaw ka yata dito. Doon ang bahay mo. Hindi dito. Wika ni Mang Udo. Hindi to pinakinggan ni Mang Epe. Tinitigang maigi ang nasa planggana. Marami ang lamang loob. Hindi ako naligaw. Sadyang gusto ko lang makita kung anong putayang lulutuin mo para sa babisita. Lamang loob? Kaninong lamang loob to Hudo? Masyadong sariwa. Parang ilang oras lang bago kinatay. Sabihin mo, kapitbahay ba natin yung hiyahain mo? O dumayo ka pa ng ibang lugar para makapambiktima? Napalunok si Mang Udo. Sinulya pa ng mga bisita na naguguluhan sa sinabi ni Mang Epe. Masyado ka maraming sinasabi, tanda. Bakit hindi ka umuwi sa inyo? Nababaliw ka na. Kung ano-ano ang sinasabi mo sa mga dayo dito para katakutan kami. Pero ang totoo, sa inyo sila nawiwirduan. Para kayong mga baliw. Wika ni Mang Udo. Lumapit ito sa kanya. Binulungan si Mang Epe.
Umalis ka dito. Pag hindi ako nakapagtimpi, ikaw ang una kong papatayin. Naging alisto si Mang Epe nang makita maigpit ang pagkakahawak ng patalim ng anak nito. Kayo naman masyadong mainitin ang ulo. Nagtatanong lang yung tao eh. Nagagalit kayo kagad. Nga pala mga bata, kung sakaling makaramdam kayo ng mali o namamahay kayo, huwag kayo magdadalawang isip na pumunta sa bahay ko ha. Kahit anong kailangan nyo. Tutulo! Hindi natapos ni Mang Epe ang sasabihin nang saksakin ng kamay niyang nakapatong sa mesa. Damang-dama ang talim pero hindi nasusugatan. Sinalubong niya ng masamang titig si Mang Hudo. Isang salita pa, tanda. Sa harapan ng mga batang yan mamamatay ka. Sila ang magiging saksi ng kamatayan mo. Kung ayaw mong mangyari ang bagay na yan, umalis ka. Huwag kang mangingialam sa gawain namin. Alam mo na wala kang laban. Ilang beses mo na akong tinugis pero nandito pa rin ako. Buhay na buhay. Huling babala para sa'yo. Hindi ka na namin pinapansin eh. Hindi ka namin pinapatay. Pero kung talagang magpupumilit ka, ikaw na ang naghuhukay ng sarili mong libingan. Tumawa si Mang Epe. Pasimpleng inalis ang patalim na nakasaksak sa kamay. Itinarak niya ito sa lamang loob na nasa planggana. Sa tingin mo ba, madadaan mo ko sa sindak ko do? Maaaring hindi kita natuluyan noon. Pero sino nakakalam? Baka ito na ang tamang pagkakataon. Huwag kang magpakampante. Malay natin, subukan mo lang galawin ng mga bata. Makikita mo ang kaya kong gawin sa ngayon. Bago umalis si Mang Epe, muli niyang sinulyapan ng mga dayo. Binigyan ng makahulog ang tingin. Pagdating ng tahanan, sinalubong ng katanungan ni Mang Nilo. Malayo ako pero matalas ang pandinig ko. Sa tingin mo ba tama ang ginawa mo kanina doon sa tahanan ni Mang Hudo? Pare, para sa halip na masindak, binigyan mo pa ng babala ang mag-ama na may gagawing kalaban sa kanila. Eto naman hindi ka nag-iisip. Paano kung imbis na makatulong, tayo pa maging dahilan ng maagang kamatayan ng mga batang yon? Nagkakamali ka, Nilo. Hindi ko ginawa yon para bigyan ng babala ang mag-ama. Para yon sa mga dayo. Ayaw makinig sa mahinahong usapan eh. Kaya idinaan ko sa ganon. Nakita nila ang pagsaksak ni Hudo sa akin. Siguro naman, magkakaroon sila ng ideya kung anong klaseng tawang kasama nila. Idagdag mo pa ang reaksyon ng anak. Kung hindi sila matatauhan, nasa kanila na yon. Napailing na lamang si Mang Nilo. Bagong-bago ang ginawa ng kaibigan. Kailanman hindi ito nakikipag-usap sa nilalang ng ganun. Nagtiwala na lamang siya dahil kilala rin ang ugali ng matanda. Sa kabila ng mga kilos, may pupuntahang magandang resulta. Hindi nagtagal, tumatakbong dumating sa kanilang tahanan ang isa sa mga dayo. Umiiyak habang pinapaliwanag ang kaganapan sa tahanan ni Mang Hudo. Ang sabi ni Sharon, nagbabalat ng mangga si Jessica na aksidenteng masugatan ng kamay. Malala ang pagdurugo nito. Humingi ng tulong sa anak ni Mang Hudo. Pero imbis na agapan, kinagat at sinipsip ang dugo. Lumapit si Sandro para umawat pero nauwi sa pisikalan hanggang sa nakisali si Mang Hudo at nangyari ang hindi inaasahan. Si Sharon sa kabilang banda, kaagad na unawaan ng kaganapan, dali-daling tumakbo upang mailigtas ang sarili. Gusto ko man pong tulungan yung kaibigan ko pero hindi ko po kaya eh. Kinagat po sila ng mag-ama, Manong. Baka may magagawa pa po kayo. Sukdula na ang kasamaan ng mag-amang halimaw. Huwag ka mag-alala, Iya. Si paring Epe na... Epe? Epe! Sus Mariosep, wala na pala dito. Naglalakad na si Mang Epe patungo sa tahanan ng mga nilalang. Pagdating niya sa lugar, kapansin-pansin ang pag-uusap sa loob. Kahit papano naririnig mula sa labas. Hindi ka ba nag-iisip? Pinalala mo ang sitwasyon.
Sa halip na mag-ingat, naging padalos-dalos ka. Hindi ka ba marunong magpigil? Anong nangyayari sa'yo? Hindi pa ito ang tamang oras para kumain ng laman. May sinusunod tayong takdang araw. Pasensya na po kayo, Tay. Hindi ko po napigilan eh. Huwag po kayo mag-alala. Wala naman silang kawala eh. Kakatayin natin yan. Pero merong nakatakas. Siguradong naroon siya kay Epe. Hindi na kagaya ng dati ang matandang yun. Nakita ko kung paano siya makipaglaban nung mga nakaraang buwan. Ang isa sa mga kalahi natin na mas mataas ang antas. Natalo niya. Paano pa tayo? Kung dati mahina ang pesting yun, hindi na ngayon. Mas naging mabisa ang dala niyang pangontra. Paniguradong darating siya dito kaya maganda ka. Aalis tayo. Sa pagiging pabaya mo, mapapahamak tayong dalawa. Habang abala sa paghahanda ang mag-ama, nagsagawa ng orasyon si Mang Epe upang hindi maramdaman ang kanyang presensya. Pasimpleng sumilip sa loob ng tahanan, nakita ang 2 dayo na nakagapos. Sugatan, pero buhay pa ang mga ito. Ang isa ay nanghihina dahil sa pagkawala ng maraming dugo sa katawan. Nang mapansing lalabas si Junior, inihanda ni Mang Epe ang pangontra. Dala niya sa bao ang asin na merong halong apog. Bago pa makakilos si Mang Epe, dito siya napansin ni Mang Udo. Alam kong darating ka dito. Walang ibang pupunta ng babaeng tumakas. Epe, may pagkakataon ka pang tumigil. Huwag ka nang makialam. Pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Papalagpasin ko ang lahat ng pangingialam mo. Aalis ka o mamamatay ka dito. Kayo mga aswang kayo, sobrang galing nyo magpanggap. Narinig ko yung usapan nyo kanina eh. Nangangamba ka dahil siguradong kayang-kaya ko kayong patayin. Mabuti naman at nakita mo ang ginawa ko sa kamag-anak nyo. Maraming salamat sa papuri. Nagbago ang reaksyon ni Mang Udo. Kagad sinenyasan si Junior. O teka, wala munang lalakad. Nagsisimula pa lang ang usapan natin eh. Alam nyo naman na kayo ang pinunta ko dito, hindi ba? O bakit parang aalis kayo? Huwag ka masyadong magpaampante, tanda. Isang malaking pagkakamali yung pagpunta mo dito. Papatayin ka naming 2. Yan ang gusto ko sa'yo. Masyado kang mayabang. Bumaliktad na ang pagkakataon. Sa tatay mo na mismo nang galing na mas malakas ako ngayon kumpara noon. Nararamdaman ko nga ang takot sa inyo eh. Matapos magsalita ni Mang Epe, lumundag si Mang Udo pasalakay sa kanya. Kinuha naman ni Junior ang pagkakataon upang tumakas. Hindi to pinansin ng albularyo. Inuna ang ama na karap. Nagpalitan ng lakas ang 2. Napapansin ni Mang Epe na binibilisan ng nilalang ang kilos upang hindi siya makabawi. Nabitawan ang daladalang pangontra kaya't hindi makaganti. Iniilagan na lang muna ang atake ng aswang habang tsumitsyempo para muling madampot ang garapon. Ilang sandali pa, nasabuyan niya ng asin na may halong apog. Maririnig ang napakalakas na angil sa buong lugar. Makikita ang usok sa katawan ng nilalang na tila ba bumabaon ang asin sa buong katawan. Dali-daling lumapit sa kanya si Mang Epe. Sinakalang aswang. Pinakain ang natirang asin at apog. Makikita kung paanong nangisayang buong katawan nito. Umusok ang lalamunan hanggang sa unti-unting nilamon ng lupa. Matapos ng kaganapan ay sinaklolohan niya ang walang malay na mga dayo. Inilabas ng tahanan, ginawa ng paraan para mailayo. Pagdating ng bahay, nabutang nagkakagulo dahil naroon si Junior. Kasalukuyang binutasan ng bubong upang makapasok. Si Mang Nilo sa kabilang banda ay naghahagis ng pangontra
Dahilan para mapigilan si Junior. Hindi napansin ang pagdating ni Mang Epe. Hinila niya ang paa ng bata. Paulit-ulit na pinagtataga ang katawan. Hindi na ito nakapalagpa dahil kasabay ng ginagawa niya. Paulit-ulit na sinasabuyan ng asin na may kasamang apog. Makikita kung paanong umusok ang buong katawan hanggang sa unti-unting nalulusaw. Nilo, tulungan mo nga itong mga batang to. Nariyan yung panghaplas sa altar. Lapatan mo ng paunang lunas. Ipahid mo sa mga sugat para maagapan kahit papano. Ako nang bahala sa isang to. Nang mga sumunod na oras, paggamot sa mga dayo ang inatupag ni Mang Epe, malubha ang kalagayan ng dalawa. Inilapat ang iba't ibang gamot, herbal, halaman, ugat at mga langis. Pinainom ng tubig na may halong asin, pero isa lang ang naisalba. Masyadong malala ang kalagayan ng babae, hindi na kinayang agapan. Nailigtas ang lalaki na si Sandro, pero wala pa ring malay. Sa pangalaga ng albularyo, nanatili ang mga ito sa mga sumunod na araw. Hindi panayagang umalis sa ganong sitwasyon. Sa kabilang banda, binigyan ng maayos na libingan ang nasawing si Jessica. Dito lang din nalaman nila Mang Epe na parehong ulila sa pamilya ang tatlong dayo. Walang permanenteng tirahan dahil nakadepende lamang ang tutulugan sa trabahong pinapasukan. Pwede kayong dumito muna. Walang problema sa akin. Ako lang naman mag-isa dito eh. Si Nilo may sariling tahanan doon sa kabila. Pero bumibisita dito araw-araw. Etong si Sandro, kailangan pang magamot yan. Kaya dito muna kayo. Maraming salamat po sa inyo ha. Pasensya na po uli kayo ha. Kung nakinig lang sana kami hindi magiging ganito eh. Kahit anong sabihin natin, Iya, tapos na. Hindi na maibabalik ang nangyari. Sumakabilang buhay na ang kaibigan nyo. Ang mahalaga sa ngayon kayong dalawa, buhay pa kayo eh. Matapos ng kaganapan, tuluyang nagbago ang buhay ng dalawang dayo. Noon palipat-lipat sila ng tahanan, nanatili na sila sa poder ni Mang Epe. Naging katuwang ng matanda sa panggagamot at pagtulong sa ibang tao. Umabot din sa punto maging ang kaalaman ng matanda ay inaral nila. Mas pinagyabong dahil nag-aral at nagtanong sa iba't ibang albularyo sa lugar. Iisa lamang ang naging inspirasyon ng dalawa sa gawain. Minsan na silang nawala ng kaibigan dahil sa pambibiktima ng nilalang. Kaya naman ito ang pinanghugutan ng lakas upang pag-aralan ang lihim na karunungan at makatulong sa mga nangangailangan. Si Sandro at Sharon naging magkatuwang na rin sa buhay na labis namang kinatuwa ni Mang Epe. Ang dating dalawang dayo na walang pakialam sa pamahiin, ngayon ay nagkaroon ng pamilya na nakatuon ng atensyon sa pag-aaral ng lihim na karunungan upang tumulong sa mga nangangailangan. Magandang araw mga kabayan, ang susunod nating istorya ay mula sa mga dati nating kwento, kaya kung sakaling napakinggan na, pwedeng skip ang ating istorya. Para ito sa mga bago nating kabayan, dalawang storyang mapapakinggan tungkol sa kalasmalas at yung isa naman ay tungkol sa kambal matandang apo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Budong. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Hindi mawawala sa ating mga Pilipino ang sugal, mapabaraha o kahit sabong ng mga hayop gaya ng manok, kabayo, gagamba at kung paminsan ay aso. Ito ang naging karanasan ng tampok nating karakter. Minsang naumaling sa sugal si Budong, partikular sa sabong. Dumadayo ito kung saan-saang lugar upang makipagsabong. Kahit gaano ito kalayo,
hindi alintana ng binata. Kadalasan pang nalalagay sa panganib ang kanyang buhay, lalo pa kung iligal na pasabong ang kanyang napapasok. Ang kagandahan lang sa ginagawa ni Budong, ni minsan hindi ito umuwing talunan. Malaking pera ang naiuwi ng binata, ngunit wala itong naipundar para sa sarili. Ang dahilan ni Budong, walang kwenta ang magpundar ng gamit at perang nagmula sa sugal. Madalas ibinibigay nito ang sobra sa napanalunang halaga sa mga taong nangangailangan. Minsan na ring natanong ang binata kung ano ang sekreto nito. Ang laging sagot ni Budong sa mga tao, talagang siniswerte lang siya sa mga pinapasok niyang sugal. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na may iniingatang gamit ang binata na ipinamana sa kanya ng yumaong ama. Ito ay ang bulaklak ng tanlad. Pinaniniwalaan ng binatang nagbibigay sa kanya ng pangkalas-malas. Napatunayan ito ni Budong ng ilang beses, at hindi lang sa sugal na gagamit ang tanga nito, kundi maging sa paghahanap ng trabaho, kung minsan pa nga sa mga kababaihan. Alam ni Budong ang limitasyon ng kanyang bertud, kaya kusa nitong pinigilan ang sariling kumagat sa mga temptasyon na maaaring makapagpawala ng bisa ng tangan. Balita ko may pasabong sa kabilang baryo Kaso hindi aprobado ng alkalde. Malaki daw ang pustahan, Budong. Pupunta ka ba? Oo nga pare, narinig ko rin eh. Pupunta nga din ako. Kailangan ko kasing tulungan yung anak ni Mang Dario eh. Operahan daw sa Makalawa. Kailangan nila ng malaking halaga. Sana lang makuha ko yun mamaya. Sasabay na nga sana ako sa'yo kung pwede kasi kailangan ko din ng pera. Alam mo namang manganganak na yung kumare mo sa pangalawa namin, di ba? Tapos may sakit pa ang inaanak mo. Kaya medyo gipit din ako ngayon eh. Kung sa akin wala namang problema. Kaso baka mamaya kami na naman ang mag-away ni Mari niyan kapag natalo ka na naman. Ikaw pa naman yung tipong ayaw paawat pag nananalo na. Parang hindi nakukontento. Basta, nanalo ka na, tama na yon. Lagi ko namang pinapayo sa yan pare. Pero ewan ko ba kung bakit hindi mo ko pinapakinggan. Yan tuloy napapahamak ka. Paano ba? Hindi ko kasi maiwasan. Pero sige, susundin kita ngayon. Kailangan ko lang kasi talaga. At dahil sa pagmamakaawa nito, walang nagawa si Budong kung hindi ang pumayag. O siya, sige. Magkita na lang tayo mamayang hapon. Huwag kang papauli kung hindi iiwanan talaga kita. Pagsapit ng hapon ay lumakad na ang dalawa papunta sa iligal na sabungan. Napakaraming tao at kahit walang permiso mula sa munisipyo, maraming mayayamang sugarol ang dumalo. Nako, siguradong marami na naman ang uuwing talunan ngayong araw, Budong. Kahit ano mangyari pare kapag sinabi kong ayaw na, lumabas ka na ng sabungan. Huwag kang magpumilit pa. Naintindihan mo ba? Pare, areglado. Halika na. Mukhang magsisimula na ang soldata. Dali-dali itong pumasok ng sabungan, naghanap ng pwesto. Saktong kakakyat pa lang ng mga manok, kaya nagawa nilang pumusta sa unang soldata. Inobserba ni Budong ang paligid. Maingat ang mga tao sa kanilang mga katabi dahil alam ng mga ito na anumang oras, maaaring dumating ang mga pulis at ulihin ang lahat ng naroon. Hayaan na natin pare. Mukhang dehado tayo eh. Dehado? Bakit naman? Tignan mo nga na mabuti yung manok ko. Parang hindi natatagal ng isang salpok yan eh. Dahil kung titignan ang manok na gustong pustahan ni Budong, tila kakagaling lang sa sakit. Pinilit lang ng may-aring lumaban. Paika-ika pa ito kumaglakad na parang hindi sanay sa suot na tari sa paa. Magtiwala ka lang sa akin pare. Pustahan mo ang dehado. Logro, G's ang pusta pare. Pabor sa lamyado ang pustahan. At siguradong malaki ang mapapalalunan natin dito. Hindi ko alam kung bakit.
Pero kumpiyansa ka talagang mananalo. Parang nakikita mo ang mangyayari sa hinaharap Hindi naman pare, nararamdaman ko lang na mananalo tayo. Sige na, pumusta ka na at magsasara na ang pustahan. Sinunod ni Dario ang payo nito. Hindi nga nagkamali ang hula ni Budong. Nanalo ang manok sa dihado at dahil logro ang pusta, mas malaki ang perang napalalunan ng mga ito. Idagdag mo pa, tinapatan ng binata ang pusta ng Liamyado. Silang dalawa lang ni Dario ang tanging tumaya. Ayos Ibang klase talaga yung mga prediction mo, Budong. O ano na? Anong susunod natin pupustahan? Teka lang, kalma lang Dario. Ayoko may ibang makalata Pumusta ka ng maliit na halaga sa ituturo kong manok. 2 beses itong ginawa ng binata upang mawala ang suspetsyon ng mga tao. May taglay na kalasmalas ang binata. Sa ika-4 na soldata, muli na naman silang bumawi. Nagawa din nilang masungkit ang ika-5 hanggang sa ika-7 soldata. Nagpalipat-lipat ng pwesto ang dalawa para hindi sila mamataan ng tao at hindi masakyan ang kanilang mga pusta. Ano? Sapat na ba yung halagang napalalunan mo? Ibigay mo na yan kay Mare para makabawi ka naman sa mga traso mo sa kanya at saka para may pondo kayo para sa pagpapanak niya. Habang nagkukubra ang mga ito ng kanilang panalo. O pare, maraming salamat Mabuti na lang, nakinig ako sa'yo. Halika na, sumabay ka na sa akin pag-uwi nang masigurado kong maayos ka makakarating sa bahay niyo. Alam nitong dadaan pa kung saang inuman ang kaibigan at magsusugal. Simula noon, ganito na ang pag-uugali ni Dario, kaya madalas napupurnada pa ang perang napapalalunan. O na pare, uuwi na nga din ako. Hindi ko nasasayangin tong perang napalalunan natin. Matapos idaan sa kanilang tahanan si Dario, tumuloy na sa pag-uwi si Budong. Kahit hindi hamak na mas malayo ang tahanan ng kaibigan, sinigurado niyang makakauwi ito ng ligtas. Habang nasa daan naman ito papunta sa kanilang tahanan, sinalubong ang binata ng isang matandang lalaki. Aba, tela ginagabi ka na naman ng uwing bata ka. Hindi ka pa ba nagtatanda? Nakahinga ng maluwag si Budong nang mapagtanto na si Mang Tisok ang matandang iyon. Ay naku naman, ito talagang si Mang Tisok. Akala ko, hinarang na naman ako ng aswang Ano pa po bang ginagawa niyo dito sa ganitong oras? Wala naman. Kakagaling ko lang sa inyong tahanan. Nagsumbong na naman ang iyong ina. Palagi ka na lang daw ginagabi sa pag-uwi. Nag-aalala na ang mga magulang mo, Budong. Ay naku talaga, si nanay, oo. Maraming salamat po sa inyo, Mang Tisok. Hayaan nyo, ako na lang po yung magpapaliwanag sa kanya. Pauwi naman na ho ako Ginagamit mo ba ng maayos ang binigay ko sa iyong bulaklak ng tanlad? O mamaya, kung ano-anong ginagawa mo, mawawala ang bisa niyan. Opo naman, Manong. Gaya ho ng pinangako ko sa inyo. Kahit sa sugal ko ginagamit ang bulaklak, itinutulong ko sa mga mahihirap ang napapalalunan ko. Kilala nyo naman ako, di ba? Huwag kayo mag-alala. Dahil hindi ko po makakalimutan ang pangakong yun nung pinagkaloob nyo sa akin ang mutyang ito. Ay ganun ba? Alam ko naman. Naninigurado lang akong hindi lumalaki ang ulo mo. O siya, muwi ka na't gabi na. Mamaya kung ano pang mangyari sa nanay mo, kakapuyat sa pag-aantay sa'yo. Maraming salamat to, Mang Tisok. O sige, mauna na ho ako. Kita na lang tayo bukas. Pagdating ng binata sa tahanan, nakita nitong nakayuko sa mesa ang ina. Inaantay siyang makauwi. Nagkalat din sa sala ang bote ng alak na gawa naman ng kanyang ama. Nay,
Nay, gising na ho ako. Lipat na ho kayo sa kwarto. Salamat sa Diyos at nakauwi ka na ng ligtas, Budong. Ano, kumain ka na ba? Wag niyo na ho akong alalahanin, Nay. Kumain na ho ako bago umuwi. Magpahinga na po kayo. Bakit ba kasi gabi ka na kung umuwi? Ano bang pinagkakabalahan mo sa labas? Wala naman po, Nay. Masyado lang po ako nalibang sa pakikipag-usap kay Dario. Pasensya na ho kayo ha. Ito nga po pala, kaunting halaga pambili ng gamot nyo. Nanlaki mga mata ni Aling Trining nang makita ang malaking halaga na inabot sa kanya ng binata. Magsabi ka nga sa akin ng totoo, Budong. Saan mo kinukuha ang perang ito? Nagnanakaw ka ba? Napangiti si Budong. Niyakap ang ina. Hindi, Nay. Ano ka ba? Galing sa malinis na paraan ng perang yan. Maniwala ho kayo sa akin. Hindi po ako gagawa ng masama para lang sa salapi. Sige na ho. Matulog na ho kayo. Isang buting anak si Budong. Bilang panganay, ito ang inaasahan ng kanyang ina. Hindi na rin makapagtrabaho ng maayos ang ama dahil sa natamong pinsala. Si Budong ang naghahanap buhay sa kanilang pamilya. Siya din ang nagpapaaral sa dalawa pang kapatid. Hindi na nakapagtapos ng sekundarya dahil mas piniling tumulong sa mga magulang. Inuna ng binatang makapag-aral ang mga nakababatang kapatid para mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga ito. Naaawa lang ako sa iyo, anak. Baka kung ano na ang pinapasok mo para lang mabuhay kami ng mga kapatid mo. Pasensya ka na. Sa halip na kami ang magtaguyod sa iyo, kabaliktaran ang nangyari. Nay, hindi habang buhay kayo magpapakahirap para itaguyod kami. Kagaya ngayon, may kakayahan na akong tumulong. Bakit ko pa iaasa sa inyo? Kung kaya ko namang maghanap buhay, 'di ba, para tulungan kayo? Ang kabaitan nito ang nakita ni Mang Tisok. Kaya pinagkalooban niya ng mutya ng bulaklak ng tanlad si Budong. Hindi naman ito nagsisi sa ginawang desisyon. Dahil bukod sa pagtulong ng binata sa kanyang pamilya, nagagawa pa nitong mag-abot ng tulong sa iba. Ngunit may kaisa-isang habilin sa kanya ang matanda. Wag na wag gagamitin ang perang napalalunan sa sugal para magpundar ng kahit anong kagamitan, lalo na sa tahanan. Dahil ang perang mabilis na kinita, mabilis ding nawawala. Ito ang prinsipyong pinaniwalaan ng binata mula nang mapa sa kanya ang mutya. Bagaman sunod-sunod na swerte ang dumating sa kanya, nanatili siyang magpakumbaba. Ni minsan hindi ginamit ang kakayahan para manglamang sa iba. Kinabukasan, maagang umalis ang binata para pumasok sa trabaho. Namamasukan nito bilang tauhan sa isang malaking tindahan ng bigas sa bayan. Mabuti naman maaga kang dumating ngayon. May paparating tayong mga bigas eh. Kaya pakibuksan mo na lang ang bodega. Nga pala, Budong, maaari bang ikaw na muna ang magbantay ng tindahan? May pupuntahan kasi ako eh. Wala akong problema, Manong. O sige, bubuksan ko muna ang bodega. Gustong-gusto ni Mang Omar na ito ang nagbabantay sa tindahan dahil malaki ang nagiging benta nito. Lingid sa kalaman niya ang sekreto ng binata. Ngunit hindi na siya nagtatanong. Sapat nang malaman ni Mang Omar sa sarili na may dalang swerte ang tauhan sa kanyang negosyo. Ngunit hindi lang sa sugal o negosyo nagagamit ni Budong ang bertud. Minsan ay nagagawa din itong iiwas ang mga taong nakapaligid sa kanya sa tiyak na kapamakan. Nakita nitong naglalakad ang isang matandang naglalako ng kakanin sa daan. Nang tila may kung anong pangitain ang lumabas. Walang pagdadalawang isip na hinila ni Budong ang matanda. Laking gulat nito nang biglang bumangga ang isang motorsiklo mula sa kinakatayuan ng matanda.
Salamat Budong ah. Aba, kamunti ka na ako dun ah. Buti na lang nandiyan ka. Napakamot na lang ng ulo ang binata dahil pinalakpakan siya ng mga tao. Naku Mang Popoy, wala ho yun. Nagkataon lang po na nakita akong paparating yung motorsiklo. Mag-iingat po kasi kayo sa daan, Manong. Maraming kaskasero dito. Maliban sa taglay na bertud, tinuturuan din ni Mang Tisok ang binata ng ilang mga orasyon para protekta ng kanyang sarili laban sa masasamang tangka. Tuwing matatapos ang trabaho, diretso sa pag-uwi si Budong. Saka pa lang ito mag-iisip ng gagawin pagdating sa tahanan. Kadalasan si Dario ang nag-aaya dito. Medyo maagang nagsara ang tindahang binabantayan ni Budong dahil malaki ang kita nila ng araw na yon. Bilang pasasalamat, hinahayaan ng amo na umuwi ang binata para makapagpahinga. Nagkakape sa kanilang bakuran si Budong nang dumating si Dario. Inaya itong pumunta sa isang lamay. Budong, punta tayo sa lamay sa kabilang baryo. Pakikiramay lang ako. Kakilala ko kasi yung namatay eh. Alam ni Budong ang dahilan kung bakit nag-aaya ang kaibigan, ngunit tinanggihan niya ito. Naku Dario, mukhang sugal na naman ang nasa isipan mo ah. Pasensya na pare, hindi muna ako sasama ah. Masakit ang mga kasukasuan ko. Ang daming ginawa kanina. Ay sayang naman pare, ang balita ko kasi pupunta daw doon si Anton eh. Yung sugarol na taga doon din. Kung naaalala mo, siya yung taong nagpataob ng bangka doon sa kasino sa bayan. Biglang napukaw ang interes ng binata nang marinig ang pangalan ni Anton. Andun. Oo, natatandaan ko. Wala kasi ako sa modo ng mga oras na yun eh. Kaya hindi ako nakakapusta. At isa pa, ayaw na ayaw ko sa ganong uri ng pasugalan. Ang yayabang ng mga tao. Wala naman palang laman ng bulsa. Kaya marami napapahamak dahil sa sugal eh. Eh ano gagawin mo? Sasamahan mo ba ako? O sige, walang problema. Basta sandali lang tayo ha. Inubos lang ng binata ang iniinom na kape. Nagpaalam na ito sa ina na aalis sandali. Huwag kang magpapagabi, Budong ha. Magluluto ako ng masarap na sinigang na bangos para sa hapunan. Baka ubusin na naman ng tatay mo at gawing pulutan. Opo nanay. Uuwi ako na maaga. Isa pa, makikiramay lang naman ako sa kakilala ni Dario eh. Hindi rin ako magtatagal dun. Sige hunay, alis na ho kami. Pagdating sa burol, napansin ni Dario na kakaunti lang ang mga taong nakikiramay. Nakipag-usap sa ilang kakilala, habang si Budong naman ay nagmamatsyag sa paligid. Maya-maya ay nagdatingan ang pangkat ng kalalakian. Pinakiramdaman ng binata ang kilos ng mga ito. Hindi napansin ng mga tao ang pagdating nila dahil abala ang mga ito sa kanya-kanyang gawain. Naupo sa iba't ibang lamesa ang mga kalalakian. Ang ilan ay nakasali na sa mga nagsusugal at ang ilan naman ay nagsimula ng magbangka. Tinitignan lang ni Budong ang ginagawa ng mga ito. At habang nagtatagal, pansin na pansin ng binata na tila natatalo ang mga taong nakikipaglaro sa kanila. Naintriga ng husto si Budong, kaya naman inaya nito si Dario na maglaro sa isa sa mga mesa. Dario, bakit hindi ka maupo sa isa sa mga mesa? Laro muna tayo. Mukhang masaya ang pusoy dun, oh. Nananalo na ang bangka. Napalingon si Dario at napangiti. Yan ang gusto ko sa'yo pare. O sige, saan mo gustong maupo? Doon tayo sa sulok. Yung kakaunti lang ang tumataya. O sige, walang problema. Doon muna tayo pupuntos. Nung una, maliitan lang ang taya. Hanggang kalaunan, unti-unti nang lumalaki.
Ilang tao na rin ang nagpapalit-palit sa pag-upo dahil nasisimot sila ng bangka. Tatayo na din sana si Dario ngunit pinigilan ito ni Budong. Huwag kang tatayo pare, akong bahala. May dala akong pera. Sige lang. Painan lang muna natin sila. Pare, nilalamon na tayo ng buo ng bangka eh. Tutuloy ko pa ba? Hindi ka makakahuli ng malaking isda kung maliit ang pain mo. Oo, ituloy mo lang. Lingid sa kalaman ni Dario na may binabalak ang binata. Ilang ikot pa ng braha. Pinalitan niya ang kaibigan. Ako na muna ang uupo, Dario. Kumuha ka ng kape. Magiging mainit ang labang to. Tumayo naman si Dario para kumuha ng kape. Akmang aalis na sana nang marinig nito ang kaibigang nagsalita. Are, mukhang malaki na ang panalo mo ah. Ano kaya kung baguhin natin ang patakaran ng laro? O sige, walang problema, payag ako. Medyo nakakabagot din kasi kapag tuloy-tuloy yung panalo. Napangiti na lang si Budong sa kayabangan nito. Kung ganon, sige. Subukan natin ang larong gusto ko. Isa laban sa isa. Tayong dalawa lang. Yung mga gustong pumuntos, ang gagawin nyo, pipili lang kayo kung kanino nyo isasama ang pusto nyo. 5 ikot pare. Sa bawat ikot lalaki ang taya sa ibabaw ng mesa. Sa bawat ikot, magdadagdag tayo ng pusta. Ano, ayos bang naisip kong laro? Aba, mukhang ang ayos ang sinasabi mo ah. Parang masaya yan. Sabay tanggal ng suot na sombrero. Saka pa lamang napagtanto ni Budong na ang kaharap niya ay walang iba kung hindi si Anton. Ikaw pala yan, Anton? Ang akala ko kung sino na eh. Pasensya na pare kung hindi kita nakilala ah. Kanina pa nga kita inoobserbahan eh. Halata ngang hindi mo ko nakilala, Budong. Ano, itutuloy pa ba natin to? Nagulat si Dario dahil magkakilala ang dalawa. Oh, magkakilala pala kayo. Paano nangyari yon? Oo, magkakilala kami. At hindi lang basta magkakilala. Pinsan ko yan si Budong. Bakit hindi kayo nagpapansinan sa kasino nung nakaraang linggo? Magkakilala pala kayo. Ang mabuti pa, lumabas na tayo dito. Tara sa bahay na makapagkwentuhan ng maayos. Napakamot na lang ng ulo ang mga taong nakikitaya dahil karamihan sa kanila ay natalo na. Laking gulat ng mga ito nang itulak pagitna ni Anton ang perang napalalunan. O ito, paghatian nyo ng maayos yan. Huwag maglamangan. Siguro sapat na kabayaran na yan sa pag-aliw nyo sa akin. Nagsipagtayuan na din ang mga kasama nito. Ngunit sinabihan sila ni Anton na magpaiwan at hayaang makabawi ang mga nagsusugal. Ibang klase kayo magpinsan. Parang ordinaryo lang sa inyo ang pamumudmod ng pera. Habang naglalakad ang mga ito pabalik sa tahanan ni Budong. Hindi naman sa ganoon at isa pa, wala naman ako nilabas na pera dun. Binalik ko lang sa kanilang napalalunan ko. Hindi naman sa akin yun eh. Yan din ang palagi kong sinasabi sa'yo, Dario. Ang perang hindi mo pinaghirapang makuha, madaling nawawala. Biglang nag-iba ang usapan nang magtanong si Anton tungkol sa nanay ng binata. Anak ito ng kapatid ng nanay ni Budong. Alam nitong sakitin din si Aling Trining, kaya naman nag-aalala si Anton sa kalagayan ng matanda. Kumusta naman si Chang Trining, Budong? May sakit pa ba? Oo parang hindi na nga gumagaling pinsan. Dagdagan pa ng pasaway kong tatay. Nag-uwi ng barkada sa bahay. Wala na nga naitutulong. Pero wisyo pa. Sana natuluyan na lang yung tatay mo na nahulog dun sa bangin eh. Yung motor niya? Yan tuloy, kargado mo pa. Pabigat sa inyo ni Chang Trining. Pasensya na pinsan ha. Alam kong kahit ano mangyari tatay mo yan.
Pero hindi rin kasi maganda yung ginagawa niya eh. Ikaw yung nahihirapan sa kayong nanay mo. Yun na nga pinsan, kaya hinahayaan ko na lang. Basta, wag lang masasaktan ng nanay at ang mga kapatid ko. Dahil baka hindi na ako makapagpigil pag yun ang ginawa niya. Wag naman ganun pinsan. Nagbibiro lang ako. Tatay mo pa din yun eh. Intindihin na lang natin ang pinagdadaanan niya. Hindi rin kasi biro yung trahedya eh. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay ni Budong. Gaya ng inaasahan. Narinig niya na sumisigaw ang ama. Ano, Training? Talaga bang magmamatigas ka? Alam kong may inabot sa'yo si Budong noong nakaraang araw. Kaya huwag kang magsisinungaling sa akin. Dali-daling pumasok ng tahanan ng binata. Nakitang nakaupo sa sahigang ina, habang nakatayo naman sa harapan nito ang ama. Tay, ano bang ginagawa niyo kay nanay? Mabuti naman at nandito ka na. Etong nanay mo masyadong sinungaling. Bakit naman po tay? Nay, ano ba talaga nangyari? Pinaliwanag ni Aling Trining sa anak ang nangyari. Napailing na lang ang binata at dumukot ng pera sa bulsa. Yan, mabuti pa tong anak mo. Madaling kausap. Diyan ka na nga. Dali-dali itong lumabas ng tahanan para makipag-inuman sa mga kaibigan. Ay naku, ang laki na nga ng pinagbago ng tatay mo. Ayaw mo na pinsan, wala naman tayo magagawa eh. Chang, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Anton, ikaw pala yan. Kumusta ka na? Aba, laki na ng pinagbago mo ah. Ay, pasensya ka na kung gano'n ang nadatnan mo. Ay, teka. Magpapakulo ako ng tubig. Nagkape na ba kayo? Naku nay, wag na ho. Huwag ka na mag-abala, ako na ho yung gagawa. Maupo na lang po kayo dyan. Patuloy na nag-usap ang magtiyahin hanggang sa nakabalik si Budong. O siya, maiwan ko na muna kayong magpinsan nang makapag-usap kayo. Matapos ay nagtungo na ito sa kusina para magluto. Ang tagal mo na pala dito sa bayan. Kung hindi pa tayo nagkaharap kanina, hindi ka pa dadalaw dito sa bahay. Saan ka ba naglalagi? Pasensya ka na pinsan ha. Masyadong komplikado nangyari sa akin eh. Ang totoo, hanggang ngayon nagtatago ako. Nanlaki ang mga mata ni Budong nang marinig ang sinabi ni Anton. Nagtatago? Bakit? Ano bang ginawa mo? Wala akong ginawa pinsan. Nadiskubre ko lang yung pasugalan ni Gob sa kabilang bayan. Pinataubang bangka ng ilang ulit hanggang sa tuluyang nalugi yung kasino na yon. Dahil yun sa akin eh. Nalaman ng gobernador ang ginawa ko, kaya yun, pinapahanap ako. Teka, sandali nga. Paano mo bang nagawa yung bagay na yun? Kagaya mo, Budong. Binigyan din ako ni Mang Tisok ng bulaklak ng tanlad. Unang beses ko lang sinubukan yun at yun ang nangyari. Hindi ko akalaing ganun pala ang lakas ng epekto nun. Yung lakas ng kalasmalas ng bulaklak ng tanlad. Naku, malaking problema ang pinasok mo Anton . Pero hindi ka naman matutunton ng gobernador sa lugar na ito. Basta wag ka lang gumawa ng kahit anong makakapagbunyag ng kinaroroonan mo. Teka nga kayong dalawa, sandali. Ano bang pinag-uusapan nyo? Pasensya na ha. Hindi ko kasi maintindihan. Ano ba yung bulaklak ng tanlad? Dito na pinaliwanag ni Budong ang lahat. Nagulat ang kaibigan dahil sa tagal nilang magkasama. Hindi man lang nalaman ni Dario ang sekreto ni Budong. Pakiusap Dario, wag na wag mong ipagsasabi ang nalaman mo. Malaki ang tiwala ko sa'yo pare. Huwag kang mag-alala pare, magkaibigan tayo. Kaya walang ibang makakalam ng pinag-usapan natin. Ikaw pinsan, ano ng plano mo? Sa ngayon magpapalamig muna kami ng mga kasama ko. Iiwas muna kami sa maraming tao. Kaya nga nakasuot ako ng sombrero kanina eh. Mas mabuti nga ang ganun Anton. Kung gusto mo pwede kang manatili dito sa bahay.
Wika ng binata ngunit tumanggi si Anton sa takot na baka madamay ang pamilya ng pinsan. Mas mabuti nang sa ibang lugar ako manatili, pinsan. Delikado. Baka madamay ang mga kapatid mo kung sakali. Ikaw ang bahala, pinsan. Basta nandito lang ako sa oras na kailanganin mo ng tulong. Matapos ay binalikan ni Anton ang mga tauhan sa burol. Lumipas ang ilang araw. Wala namang nangyaring kakaiba at gaya ng pangako ni Dario. Wala itong pinagsabihan tungkol sa nangyari. Hindi rin nagpakita sa sugalan si Budong para makaiwas sa panganib. Hanggang isang araw habang pauwi galing sa trabaho, nadaanan ang tumpok ng mga taong nagsasabong ng gagamba. Dumaan ang binata para sana manood lamang. Ngunit nakita nitong paldo na ang panalo ng ilang mga tumataya. Nainganyo ang binatang sumali sa pustahan at sa unang sagupa pa lamang ay nanalo na ito. 3 suga pa lang ang sinalihan ng binata matapos ay umayaw na siya. Pinigilan siya ng ilan sa mga pumupusta dahil hindi pa sila nakakabawi sa talo. Sandali lang. Hindi pa kami nakakabawi sa'yo ah. Pare, pakayong kaibigan lang ha. Kung ako sa'yo, hindi na ako magpupumilit pang bumawi. Lalo lang lalaki yung talo mo. Sayang ang pera. Aba, ayos ka. Parang sigurado ka sa mga sinasabi mo. Bakit hindi natin subukan? O sige, kung talagang mapilit ka, o tara isang bagsakan. Ipupusta ko lahat ng perang hawak ko. Ikaw, anong ipupusta mo? Inilabas ng lalaki ang susi ng sasakyan. Laking gulat ni Budong dahil desperado itong manalo sa sugal. O sige, total masyado kang kampante. Kung matatalo mo ko sa sagupang to, sa'yo na ang sasakyan ko. Pero pag natalo ka, doble sa perang hawak mong ibibigay mo sa akin. Ano, payag ka ba? Payag ako. Pero sigurado ka ba na yan ang ipupusta mo? Inilapag ng lalaki ang susi sa mesa at muling nagsalita. Sigurado ako. Eto ang papeles ng sasakyan ko. Pati na rin ang susi. Ilalapag ko sa mesa para maniwala ka. Tinignan ni Budong ang papeles at nakitang totoong nakapangalan sa lalaki ang sasakyan. Ito pala yung pangalan mo Efren. O sige, Efren, doble sa perang tong ibibigay ko sa'yo kapag nanalo ka. Napangiti naman si Efren sa sinabi ng binata. Nagsimulang maglabas ng gagamba ang 2 magpapasabong. Namili na ang 2 panig. Pinagtawanan pa si Budong dahil wala itong alam kung ano ang gagawin. Ito ang unang karanasan niya sa pagsasabong ng gagamba sa malaking pustahan. Wala ring ibang nakisali sa kanilang pusta. Sa halip, sila ang pinagpustahan ng tao kung sino ang mananalo. Pigil hininga ang mga nanonood nung pinapatuloy ng 2 magpapasabong ang mga gagamba sa maliit na kawayan. Nang magsalpukan ang mga ito ay walang nagsalita. Nung una, dehado pa ang piniling gagamba ni Budong. Kamuntikan pa itong mabilot. Kaso lang kalaunan, nakabawi. Nakagat sa likod ang gagambang pinustahan ni Efren. Nagsigawan ng mga tao dahil sigurado na ang panalo ng binata. Lalo pa nang makitang bumagsak ang gagamba ni Efren. Hindi ka kasi nakikinig Sinabi ko na sa'yo na lalaki ang talo mo. Ayan, pati sasakyan mo nawala sa'yo. Huwag kang mag-alala, babalik din sa akin yan. Tandaan mo ang pangalan ko ha. Dahil sa susunod nating pagkikita, babawiin ko ang sasakyan ko. Sa ngayon, ipapahiram ko lang muna yan sa'yo. Pero baka sa susunod na araw, bawiin ko din. Akmang aalis na sana ito.
Biglang hinagis ni Bodong ang susi sa kanya. Hindi ko kailangan ng sasakyan. Hindi nga ako marunong magmaneho eh. Sige na, sa'yo na yan. Nagulat si Efren sa naging asal ng binata. Hindi nito inasahang hindi tatanggapin ni Bodong ang pusta. Pare, bakit mo tinanggihan yung panalo? Ayaw mo bang magkaroon ng sasakyan? At saka bakit ka pa nakipagpustahan kung ayaw mo namang palang tanggapin yung premyo? Nag-alisa na ang mga tao sa lugar. Sila lang ang naiwan. Alam mo kasi pare, hindi ko sineseryoso ang sugal eh. Dahil kung gagawin mo yon, masisira ang buhay mo. Gaya ngayon, aminin mo man sa akin o hindi, yung sasakyan na yan na lang ang naiwan mong ari-arian. Ayoko nang kunin sa'yo yan. Hindi ako gahaman, Efren. Lingid sa kalaman ng binatang iyon, ang tagpong ito ang makakapagpabago ng buhay niya. Nalaman mo na ang pangalan ko. Maaari ko bang malaman ang sayo? Tawagin mo na lang akong Budong. Sige kaibigan Efren. Muna na ako, medyo gabi na eh. Teka, pare. Sandali lang, hayaan mong ihatid kita sa inyo. Doon man lang makapagpasalamat ako. Pumayag ang binata dahil malayo pa ang lalakarin nito. Bago makarating sa kanilang baryo, habang nasa kotse kinausap ni Efren ang binata. Yung nangyari kanina, alam kong hindi nagkataon yung pagkapanalo mo eh. Sinadya mo akong talunin eh. Alam kong may tangan kang pangkalas-malas. Huwag ka mag-alala dahil wala naman ako masamang intensyon eh. Sa mga sinabi ko, gusto ko lang makakumpirma. Napangiti si Bodong at tumugon. Oo Efren, tama ang sinabi mo. May pangkalas-malas nga ako pero hindi ko yung ginagamit sa kasamaan. Oo, nagsusugal ako pero para malibang lang. Sugarol ako pero hindi gahaman sa salapi. Ang weirdo, 'di ba? Sugarol na hindi gahaman sa salapi. Alam ko naman pare. Dahil kung gahaman ka sa pera, hindi mo papakawalan yung sasakyan ko. Maya-maya ay nakarating na sila sa bahay ng binata. O paano? Dito na lang ako. Salamat sa paghatid ha. Wala yun pare. Ang sabi ko nga, pambawi ko to sa'yo. Sige, kita na lang tayo sa mga susunod na araw ha. Pagpasok niya ng tahanan, sinalubong ito ng ama. Sabihin mo sa akin, bakit kayo magkasama ng taong yun? Sino tayo, si Efren? Wala naman, nakilala ko lang siya sa bayan. Ano po bang meron? Efren ang tawag mo sa kanya. Alam mo ba kung sino yung taong yun? Wala akong ideya tay eh. Kanina ko lang siya nakilala. Ano bang meron? Ay nako kang bata ka talaga. Bahala ka nga. Nahihilo na ako sa kalasingan. Matutulog na ako, ikaw na lang ang tumuklas kung sino ang taong yun. Napakamot na lang ng ulo si Bodong dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ng ama. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, muli nitong nakita ang sasakyan ni Efren. Nagtaka ang binata kung ano ang ginagawa nito sa kanilang lugar. Bahagyang huminto ang binata at tinignan kung nasa loob ng sasakyan ng Ginoo nang bigla nitong ibaba ang salamin ng bintana. O Budong, nandito ka pala. San ka ngayon? Papasok sana ako ng trabaho eh. Nadaanan ko tong sasakyan mo. Sumama ka na sa akin, huwag ka munang pumasok, may pupuntahan tayo. Hindi naman nagdalawang isip na sumakay ng kotse si Bodong. Idaan mo muna ako kay Mang Omar. Magpapaalam lang ako. Pinuntahan nila ang tindahang pinagtatrabahuan ni Bodong. Ngunit sarado ito, kaya kagad na silang tumuloy. Laking pagtataka ni Bodong dahil dinala siya ni Efren sa isang lumang gusali. Napakaraming sasakyang nakaparada sa labas. Pumasok ang dalawa sa loob. Nakita ng binata kung ano ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Pinagsasabong ang dalawang malaking aso sa isang kulungan. Tuwang-tuwa ang mga taong nanonood.
Gusto kitang dalhin sa lugar na ito para makita mo ang realidad ng buhay na ginagalawa ng mayayamang walang paglagyan ng kanilang pera. Tignan mo, pati kawawang aso pinagsasabong nila. Mga walang ya. Pati hayop na walang kamuwang-muwang. Dinadamay nila sa kalokohan. Gusto kong pabagsakin ng gawain ng mga taong yan. Pero kahit anong gawin ko, babalik at babalik lang din sila eh. Isa lang ang paraan para patayin ang ligaw na damo. Yun ay bunutin maging ang ugat. Magkano ang dala mong pera? Pero bago yan, ipaliwanag mo muna sa akin ang patakaran. Ipinaliwanag ni Efren ang patakaran ng laro. Naintindihan ni Budong ang lahat. Pumasok sila sa lugar. Pinag-aralang mabuti ang kalakaran. Ano pare, handa ka na? Oo, kayaan mo ang panig na ituturo ko sa'yo. Ginawa ito ni Efren. Hanggang sa sunod-sunod na panalo ang natamo ng dalawa. Tahimik lang si Budong sa isang tabi habang idinidikta ang gagawin kay Efren. Hanggang sa dumating na ang huling pares na maglalaban, tumayo si Budong at kinausap si Efren. Ipalogro mo ang tayaan. Itodo mo ang lahat ng napalalunan natin dyan sa medyo malit na aso. Bakit naman pare? Ipapatalo mo ang perang napalalunan natin? Sinong may sabi sa'yong ipapatalo ko? Sundin mo lang. Tignan mo ang magiging resulta. Tumayo si Efren at lumapit sa tagapangasiwa ng pasabong. Kinausap niya ito. Pumayag sa gusto nilang mangyari. Napuno ng bulungan ang paligid hanggang sa pumayag na ang lahat ng makikipusta. Mukhang wala nang ibang pupusta sa asong yan kung hindi tayo lang. Sigurado ka ba sa gagawin natin? Oo Efren, magtiwala ka lang. Alam ko ang ginagawa ko. Panoorin mo kung paano kong lilimasin ang lahat ng napalalunan nila. Nagsimula na ang salpukan ng dalawang aso. Gaya ng inaasahan ni Budong. Nanalo ang maliit na asong pinusta nila. Wala ni isa man sa mga naroon ang nakagawa ng ingay dahil hindi nila lubos akalain mawawala sa isang iglap ang lahat ng mga napalalunan. Talagang napakabisa ng tangan mo. Halika na. Ipapasok na lang ng tagapangasiwa sa aking bangko ang pera. Medyo malaki ang halagang napalalunan natin dito. Kaya hindi niya pwedeng ipahawak sa atin. Sandali lang. Hindi tayo aalis. May isang bagay pa akong gagawin. Diyan ka lang. Nagtaka si Efren sa kilos ng binata. Umakyat ito sa loob ng kulungang pinaglalabanan. Hinarap ang tagapangasiwa. Kasama ko si Efren. Nais kong magkasa ng isa pang pustahan. Isang laban na lang. Walang ibang pupusta kung hindi tayong dalawa. Ginoong tagapangasiwa, nasa pangalaga niyo ang aming napalalunan, kaya siguro naman wala kayong dahilan para pagdudaan ako sa gusto kong mangyari. Ano gusto mong gawing bata? Magsalita ka! Pumili kayo ng isa pang aso, yung sa tingin nyo na pinakamagaling. Sa oras na manalo ako, ipapasara nyo ang lugar na ito at ititigil ang pasabong ng mga aso. At sa oras na talo ako, sa inyo na ang maigit 3 milyong napalalunan namin ang kasama ko at hindi na namin papakailaman ang operasyon nyo. Napangiti si Efren dahil ito din ang ginamit niyang taktika sa binata nung magkakilala ang mga ito sa sabong ng gagamba. Laking gulat ni Budong nang biglang may nagsalita mula sa kanyang likod. Sa lagay ay susuluin mo lang ang paglalaro. Abay napakadamot mo naman pinsan. Nanlaki mga mata ni Efren nang makita ang binata. Maging si Anton, nagulat nang makita si Budong. Mamaya na tayo mag-usap Anton, sa ngayon. Nasa iisang panig tayo. Kaya makikisa ako sa'yo. Pero pagkatapos nito, magtutuos tayong dalawa.
Hindi nakapagsalita si Anton dahil nakatayo sa harap niya ang gobernador na matagal nang nagpapahanap sa kanya. Maya-maya bumaba si Budong mula sa kulungan, kinausap ang pinsan. Ano ginagawa mo dito? Akala ko ba magpapakalayo ka? Hindi mo na naisip na pwedeng nandito yung mga taong naghahanap sa'yo? Hindi na kailangan, nasa harapan ko na siya oh. Mamaya ko na ipapaliwanag. Magsisimula na ang pustahan. Nagawang papayagi ni Budong ang tagapangasiwa. Ikinasa ang huling pustahan at pumili ng aso ang binata. Ganon din ang pangkat ng tagapangasiwa. Dinala na sa loob ng kulungan ang dalawang asong maglalaban. Sinimula na ang pustahan. Walang ibang pumusta dahil halos lahat ng naroon naubos na ang dalang pera. Ang labang iyon ay sa pagitan ng tagapangasiwa ng pasabong at ang pangkat ni Budong. Pinakawala na ang mga aso. Kapwa agresibo ang mga itong naglaban sa loob ng kulungan. Parehong ayaw magpatalo ng mga ito. Ngunit sa bandang huli, nagawang pilayan ng aso nila Budong ang kalaban. Napapasigaw ang mga tao, lalo pa nang lapain nito ang kalaban. Kinagat nito sa legang aso ng kalaban at nabali ito. Dahilan ng tuluyang pagkamatay ng kawawang nilalang. Tumahimik ang paligid. Muling umakyat si Budong sa entablado. Nanalo kami sa pustahan. Siguro naman tutupad kayo sa napagkasunduan. Tutupad kami sa napagkasunduan. Maaari yun ang kunin ng mga aso at gawin ang gusto nyo sa lugar na ito. Naipasok ko na din sa bangko ng kasama mo ang perang napalalunan nyo. Kagad siyang umalis sa lugar matapos ang kaganapan. Nagpatawag ng otoridad ang binata upang idokumentaryo ang nangyari at mailagay sa ligtas na lugar ang mga asong ginagamit sa pasabong. Ngayong tapos na ang problema. Harapin naman natin ang sa inyong dalawa ni Anton, Efren. Anong nangyari sa inyo? Siya ang gobernador ng kabilang probinsya, Budong. Siya ang may-ari ng kasinong pinabagsak ko. Nanlaki ang mga mata ni Budong nang marinig ang sinabi ng pinsan. Ganun ba? Ngayon anong balak mo? Ayun. Gusto ko lang humingi ng tawad sa nangyari. Hindi ko naman nakalain na ganun yung kakalabasan ng ginawa ko eh. At ayon pa dito, handa siyang ibalik ang nawalang halaga para maipatayong muli at mabuksan ang kasino. Wala na sa akin yun. Hinanap lang kita kasi gusto kong tulungan mo kong pabagsakin ang lahat ng iligal na pasugalan dito. Hindi lang sa probinsyang nasasakupan ko. Maraming nasisirang buhay dahil sa sugal na yan eh. At ayon pa dito, hindi niya ideya ang kasino kung hindi sa pinaglilingkuran niya. Ang buong akala ko naman papatayin mo na ako. Nagtago pa ako. Nagkamali ka lang siguro ng akala. O siya, alis na tayo. Dito palang napagtanto ni Budong ang sinabi ng ama. Nang makita nito si Efren sa kanilang bakuran. Simula ng araw na yun, nag-iba ang buhay ni Budong. Malaking pera ang ibinahagi sa kanya ng gobernador. Bibigyan pa ito ng pagkakataong makapagtapos ng kolehiyo at magtapos sa kursong abogasya. Hindi nagtagal, naging isang ganap na abogado ang binata. Isa sa mga nakikipaglaban para pigilan ang iligal na pasugalan sa bansa. Sa paglipas ng panahon, inudyokan nito na tumakbong alkalde. Dahil sa dalawang swerte ni Budong, nanalo ito sa halalan. Kalaunan ay nangangad ng mas mataas na posisyon upang mas mapalawak ang naging saklaw ng kanyang proyekto. Nagpatayo din ito ng sariling organisasyon na tumutulong sa mga taong nalulong sa sugal. Naging matagumpay ang adhikain ng binata. Pinasalamatan nito ng mga taong natulungan niya. Hindi lubos maisip ni Budong na umantong sa ganun ang kanyang buhay.
Hindi na rin niya pinangarap ang makapagtapos. Ngunit ang pagkakataon mismo ang nag-adya at nagganap ng kanyang pangarap. Sa kasalukuyan, retirado na si Budong bilang politiko. Pinili nitong mamuhay sa kanyang nabiling lupain gamit ang perang pinaghirapan. Samantalang ang perang nalikom galing sa sugal, pinamahagi niya sa lahat ng nangangailangan. Maaaring sabihin ng ibang tao na masama ang pinagbulan ng perang iyon. Ngunit para kay Budong, malinis niya itong napalalunan ng walang halong pandaraya gamit ang tanlad ng kalasmalas.